Palagi nga pala may nagre-request sa akin na manghapinda ulit ako sa dagat at dahil nga kalma na ngayon ay hala at pagbigi. Ay ewan ko nga lang kung kami makakarami ng huli at gawa ng biwas namin ni Akaunti ay baka tawanan lang kami ng isdang kulapnit na wala nang ginawa kundi magsabit ng biwas. At yun na nga for today's video ay kakakalma nga lang pala ngayon at naisipan nga namin ni Johan na manghapin. Dahil nga marami nagre-request sa akin na manghapin daw ulit ako sa dagat. Hindi nga pala kami sigurado kung kami makakahuli ng marami at gawa ng kahapon nga ay malakas pa ang alon. O anong connect? Di malay mo wala pa sa mood sumibad yung mga isda. Relax lang. Okay, kaya mo yan. Huwag kang mabubulol. Dahan-dahan lang ang pagsalita, okay? Hindi, dito kasi sa amin, kapag nga ganyan, pagkalipas ng sama ng panahon na hindi agad kami namimiwas sa dagat, kasi nga ay sinasabi nila na dala pa ang isda. Wala pa talagang halos sisibad. Nandito na nga pala kami sa bukana ng ilog at boba nga pala muna ako at gawa ng low tide or hibas. At saka naghahanap nga rin pala ako ng bato na pwede naming magamit sa pamundo. Gets nyo po ba yung sinasabi kong pamundo? Yung pamundo po ay para mayahalin tulad siya sa angkla. Kaso nga lang ay hindi pwedeng angkla yung gamitin namin. Kailangan ay bato. At gawa ng kapag angkla kasi ang ginamit namin at napasabit sa bato, ay mapapasisid kami ng wala sa oras. Kapag talaga kami nangahapin sa dagat, ang ginagamit namin pamundo ay bato. Tinatalian lang namin. At gawa ng syempre, hindi maiwasan na mapasabit sa bato ang angkla at gawa ng sa batuhan ka naman talaga mamimiwas. Alangan naman sa buhanginan, ano nga hulihin mo doon? Pagi? O di kaya ay tampalpi at marami noon sa buhanginan. Pero meron ka pa rin naman talagang mahuhuli sa buhanginan. Tulad nila ng hasohos, lubalub, kaya nga lang mas marami talagang isda ay sa batuhan. Nga pala gumawa muna ako na ring pagtatalian ng payong para naman hindi mainitan ng aming Disney princess na si Yasi. Tapos habang nananagwan nga kami papunta sa aming apistuhan ay nakakita ako dito ng isdang lubalub. Patay na siya pero pwede pa naman at sariwa pa. Ito yung sinasabi ko kanina na pwede mong mahuli sa buhanginan. Napakaganda nga pala ng panahon ngayon at lantap nga ang tubig. O yun bagang kalmado ang tubig, walang kagalaw-galaw. Lantap ang tawag namin. Kapag medyo maalon-alon naman, yung parang maguri-guri-guri. Ano ba yung maguri-guri? Yun bang parang medyo may alon-alon na kaunti yung tubig. Makiraw naman ang tawag namin dun. Lantap at makiraw. Nakaharap na nga pala kami ng pwesto at nilaglag na nga pala ni Johan yung bato. Medyo mababaw nga lang pala itong pangahapin na namin at gawa ng yung tali ng aming bangka ay maikli lang. Kakahagis pa nga lang pala ni Johan ng biwas ay may sumibad na nga agad sa kanya. Tapos may nakita nga rin akong lumukso na malaking isda. Sayang hindi naabot ng aking camera. Ay nakangiti pa man din. Ito nga palang isda na nahuli ni Johan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ay basta yan ay isda, yun na yun. Pansin ko sa isda na yan, hindi masyado nagalalaki. Ganyan lang talaga sila kalalaki. Tapos nakahuli nga ulit agad si Johan ng isdang kulapnit kung tawagin din sa amin. Buti pa kay Johan at may nasibad dito sa akin ay nako. Ito tamang cellphone laang. Tapos ito na nga yung exciting part. Unang sibad, sabit agad, ay di ayun nga't patid nga ang biwas. At pati nga si Johan ay sumabit din ang biwas. Ito yung medyo pang-asar kapag ikaw yung mga hapin sa dagat. Dapat dito kung gaano karami yung dala nyong pamain, dapat ganoon din karami yung dala nyong biwas. At ang sala rin nga sa laging pagsabit ng biwas ay itong mga kulapnit. At kapag sumibad nga yan ay diretso agad sa ilalim ng bato kaya naman inasabit nga ang biwas. Kaya dapat talaga iabantayan mo yung nylon mo. Kapag sumibad ay dapat hatakin mo agad para hindi maisabit. Nga pala kung sa ilog ang sugapa sa umang igangat at patlay, dito naman sa dagat ay kulapnit at saka palata. Tumataib na nga pala at medyo kumikiraw na rin yung tubig at nagkakaroon na rin ng kaunting alon. At sumasagting na nga rin pala yung init at masakit na sa balat. Medyo patanghali na kasi kami pumunta din sa dagat. Paano tayo tinanghali na naman ang gising kakaselfon? At nakahuli nga na naman pala si Johan ng isdang maming. At sabi ko nga sa kanya ibalik mo yun sa tubig, hindi ayos yung pagkaka-video. Uulitin. Sabi ko sa kanya, sabihan niya agad ako kapag may sumibad na sa kanya para ma-video ko. Wala lang kasing space yung cellphone ko kaya hindi ko maitutok sa kanya ng dire-diretso yung camera. Kaya kapag may nasibad lang, edi saka ako nagbibideo. Medyo madala nga lang pala ang sibad ngayon pero okay lang naman yan at at least ay may nahuhuli pa rin tayo. Puro kulapnit nga pala nasibad sa amin kaya naman halos magmatir na nga yung biwas naming dala at wala nang ginawa kundi magsabit ng biwas. 7 biwas nga pala yung dala namin kasama na yung 2 naming gamit. Tapos yung 5 ay pamalit namin kaso nga lang ay iisa na ang natitira. Tapos sa ilang piraso pa lang ang nahuhuli namin. Balak pa naman sana namin ay dadamihan talaga namin ng panghuhuli ng isda at gawa na iuulam din namin sa bahay at wala nga kaming ulam doon. Kaso nga lang ay mukhang umang ang maiuuwi naming pang-ulam. Ang dami kasi naming umang na pinanguha. Pero sana nga ay bago maubos ang aming biwas ay makadagdag pa kami ng huli. Nga pala nakahuli si Johan ng pakoy at tuwan-tuwa nga kami gawa ng may pang-ihaw na kami. Ang mga pakoy nga pala nangangagat yan kaya wag mo hawakan ng basta-basta at kinagat na nga rin pala ako niyan noon. At si Johan nga kinagat din daw pala nung sila daw ay naninisid ni Papa. Ay anong sakit pa naman yan mga gat at talagang ramdam mo yung gigil. At isa nga rin pala yan sa mga tirador ng biwas. Hindi naman niya sinasabit ang biwas kaya nga lang ayan ang talas ng ngipin yan. Kapag nalumod niya yung pain mo, ay matik na yun, paniguradong patid ang nylon mo. Pero buti na nga lang at hindi lumod yung pain. Kaya naman nahuli nga ni Johan. Yun nga lang at kinagat niya yung biwas na putol. Tapos ayun na nga at napabayaan ko itong aking nylon kaya naman inapasabit na naman. Nangangamoy putol na naman talaga ito. Si Johan na nga lang pala ang may
nagbibiwas at inabot na nga siya ng tamad sa pamimiwas kaya naman kami matabi na lang at magaluto. Napakaganda nga pala ng view dito sa dagat at yung nakikita nyo nga palang tanawin na yan ang Baybay Beach. Yan ang kilalang pasyalan din sa bayan ng Makalelon. Paano tayo libre? Pero maganda naman talaga dyan. Diyan lagi kami madalas mag-outing ng mga kaibigan ko noon. Balak sana namin ay dyan kami magluluto ngayon sa Baybay. Kaso nga lang maraming tao at naglalambat sila. Mas gusto ko ay din sa walang tao. Ako yung tipo ng tao na vlogger pero mahiyain pero hindi halata. Alam nyo gusto ko sana ipasyal naman kayo sa bayan ng Makalelon. As in sa bayan ako magbablog. Kaso nga lang ako'y nahihiya. Hindi ako sanay na magbablog ako sa karamihan ng tao. Panglalauhan lang talaga ako guys. Pero itatry pa rin natin yan soon. So bali ito nga lang pala yung mga nahuli namin. Para ang pumapatak dito isang isda, isang biwas gawa ng 6 na biwas yung nagamit namin dito sa mga isda na ito. Pagkatapos ko nga palang linisan yung isda ay nanguha na rin kami ng panggatong. Pasensya na, naalala ko na naman yung background music na yan. Like ko kasi nakikita sa TikTok. Nga pala naisip namin luto din sa mga nahuli namin isda ay piprituhin na laang tapos alagyan ng malunggay. Ito lagi ang ginagawa namin sa mga prito na hindi namin nauubos. Ang prito kasi masarap laang naman yan kapag bagong luto. Kaya naman kapag may pritong ulam nga kami natira ay nilalahukan namin ng malunggay. O di kaya ay talbos ng kamote, skarlata, kangkong, yun inaadobo namin. Pero kapag malunggay sinasabawan namin. Pero yan nga prito nalalahukan ng malunggay ayan talaga ang masarap. Simpleng luto pero masarap. At syempre libre. Hindi ko nga pala lahat sinabawan at gawa ng gusto ni Yasi ay prito. Tapos ito nga palang pakoy isinunog inihaw namin. At yun na nga kain po tayo mga katabudi. Wala man tayong may uuwing pang ulam pero okay lang yun at nakakain naman na tayo. Hayaan na natin yung nasa bahay na wala silang ulam. Ang importante ay kaming tatlo ay nakakain na. So yun lang, bye!